So good day everyone. Today we will be doing lab exercise number 2 for web systems and technologies 2. So if you watch our last video, we've talked about how to install Labelus framework and everything that Sir has wants us to install. So now we are going to do the second activity where we will be deploying this Labelus project using GitHub and Render. So first, punta po tayo sa sa visual natin, and just to be sure, change the directory to Labelus. And then kung wala pa, tingnan na natin yung git config natin yan. So ito yung aanihin natin ngayon. Paano natin maaano yung git config? Usually na yung git config user email. So how to do that? It's very easy. So git config, ang gagawin natin para sa email is this code. Git config global user.email. Tapos lalagyan natin yung email natin. Tapos email. So, kaya yung email na kasi nga, lumabas kasi ito kasi naka-config na yung akin. So, for first time users, siguro wala pa. This is just in case. Yan, tapos na. Next naman is git config user name. Email ba yung kanina? Let's see. Yan. So, next naman is user.name, which is yung pangalan nyo lang sa GitHub. So, in my case, pangalan ko sa GitHub is that. Pagkatapos nyo, enter nyo na lang. Tapos, pag inaran nyo ulit ito, yan, iniran nyo ulit yan, makikita nyo yung user.name and yung user.email. Okay. So, after that, tayo na magsimula sa pag-aano talaga. So, first things first, make sure na meron kayong Docker file. Next example, sabihin natin na wala akong Docker file dito. So, dito, sa original copy natin. So, para gumawa ng Docker file, right-click nyo yung Labelus nyo, and then, new file. And then, Docker file. Boom. Okay na, meron na kayong Docker file sa inyong Labelus. Dapat yan yung root directory, okay? Kung hindi siya nasa root directory, hindi siya makikita ni render. Next, may sinend si Sir na code para sa Docker file. Let me just get that. Okay, wait lang. So, ang code na binigay ni Sir para sa Docker file is kasama naman siya din sa Teams na sinend sa atin. Wait, loading si Messenger. Here. Yan. So, ito yung yan. So, ito yung makikita natin. Forgot I already installed this. Yan. So, yan. During your condition, you must have the Docker in your lab installation. How to do it? Kaya Docker file yan. Same lang yun. So, punta ngayon tayo dito. Okay. Kahit hindi na sa index.php, kahit sa ano na lang mismo. Okay. So, copy lang natin to hanggang ERG hanggang expose 80 and ilagay natin ito sa Docker file natin and save. There. So, okay lang basta dahil nga nilagay natin yung git config global, mapupunta rin siya. So, pumunta na ngayon tayo sa directory ng Labelus original copy. Okay, this is gonna be really stupid. cd Labelus original copy. Oh shit. Okay. So, that's the case. Huwag na natin patagalin pa. Yan. So, kung sabi ko nga, dahil yung ginawa natin global, nakikita rin natin siya dito. Git config user.email. See? Okay. Good yan. So, next is i-run ngayon natin to. So, dahil na-install nyo na yung Docker file ng maayos, yung sinend ni Sir, okay na yan. Punta naman ngayon tayo sa ating GitHub account. Ay ngayon, may specific na command si Sir. Ang kailangan natin gawin na para sa ating repository is no repository plus lang, tapos yung repository and repository name. Ito na yung nasasabi ko. Ang gagawin natin is yung last name muna. So, dahil meron na akong ginawang project na ganito, hindi ko na nalagay yung akin kasi ma-recognize ni GitHub at hindi tayo paayos. Kaya j-of. Tapos ko j-of Labelus. See? It's already exists in this account. So, bawal na.
ito yun, last name, first name, and then double S. So for our example, we will be doing De La Cruz, Dela and Juan Labalas. Kunyari lang yan. So, kahit wag na kayong gumawa dito, diretso na lang tayo sa create a special story. Next, ang gagawin natin. Click set if you've done this before. Punta lang tayo dito. Copy natin to. Okay? And next, nakapin natin to, di ba? So, unahin natin is yung git remote set URL origin. So, ito yung kaya kinapin natin to. So, go git remote set URL origin. Yan. Ito yung kinapin natin na Dela Juan Dela, tapos na balat git. Okay. Ngayon tayo ulit sa git init. Ito dapat muna ha. Pasensya na. So, git init ulit. Git initialize. Okay, good. Git status. Gawin na natin to. Git add and git m git commit. Very much. Initial Labalas project. There you go. And enter. Branch is head. Goods na yan. So, tapos sunod git branch -m and main. Goods. Next. Basta na-setup nyo na yan, makikita nyo rin yan using the command. Kung tama, git remote b. Dilahuan. Fresh and push. So, pagkatapos nyan, git push -u origin main. And tapos mapupush na ngayon yung isasend na ngayon yung buong file ng Labalas original copy dun sa ating ginawang repository. Yun yung nangyayari dyan. So para ma-determine natin, punta ngayon tayo, di ba? Dito yung before na mag-push tayo. Yan, yung Dalawan Labalas. Pag ni-refresh natin to, magkakaroon na siya ng files. As you can see. So dito na yung Docker file natin, and ito yung sinabi natin na commit kanina. And then next, let's go and okay na yan. So, screenshot na agad to. Dalawan Labalas. Okay na yan. So, next, what we will do is going into render. So, go into render. Ito yung site niya, render.com. And then go to dashboard. Ngayon, okay, ito yung aking ginawa. So, gagawa ngayon tayo ng bago. So, go to new, web service, and then git provider. So, ang mangyayari dyan, may mapoprompt dyan kung lalagin tayo into GitLab, GitHub, Google, or any other stuff. Ang pindutin nyo lang is GitHub para makuha na agad yung mga existing repositories nyo. So, for example, ito yung mga existing repositories ko as you can see in my GitHub account. Ayan o. Ayan. So, punta ngayon tayo sa Dela Juan Labalas. Ayan. So, okay lang na hindi nyo ito pagtan. Pero, ay papalitan natin ito para hindi naman ganun kaano sa ating URL. So, puptin nila natin ito. Pata natin ito ng titagin na natin Labalas. Bahala kayo kung gusto nyo tagtagin. Pero ito yung akin. Language, Docker. Ito yung sinasabi ko, kaya kailangan natin ng Docker. Kaya ginawa natin to kasi para may ma-realize ng render na may Docker file doon at pwede siya magamit para ma-deploy yung ating system. And sa region, although that it doesn't make sense, i-Oregon na rin natin. Dapat ang pinili ko dyan is Singapore. Pero, hakuna matata. It's whatever. Magana pa rin naman yung website mo. Okay, so, pinundan lang natin yung free kasi nga wala tayong pera. We are college students. And then, deploy web service. So, this will take a while. Depending on your internet connection or other stuff. Pero kadalasan, yan. Makakapunta na agad tayo dito. So, yan. Okay. Ito na yung log. Ito na yung nangyayari na let render do its thing. Wala kang gagawin dyan. Huwag mong pipili din siyempre yung cancel deployment. Dahil pag pinideployment, mawawala yung pinaghirapan mo. Hindi siya magde-deploy, hindi natin matatapos ang ating project. Yan. Okay, so deploying, as you can see here. Tapos, para mabuksan yung site na yan, meron naman dito kikita natin URL. Just pinutin mo lang siya ng left click and then makikita mo na may malabas dito na render. Yan o, incoming HTTP request detected, service waking up. Nag-aano na siya. Yan o, setting up. Hintayin lang natin siya. Let's just give some time for it to deploy. Also, dun sa mga pipicturan, mabilis lang naman siya. So, for our number one, sa number of mga screenshots, number one natin is, of course, yung ating repository. Yan, yung pangalan ng repository name. So,
considering that, ito dapat yon. Screenshot ko ng akin. So, yan. Parang ganyan siya. And then, number 2 is uploaded double file. So, lalahatin lang natin to. And number 3, local permit successful push. Screenshot lang natin to. Ayan. And then, kahit buong desktop na kung gusto nyo. And render web service configuration. In my idea ko lang to, hindi ako sure kung tama yun. So, punta na tayo settings. Ito yung ating service configuration. Kung ano pangalan ng ating web service. Kasi web service, oh. Yan, screenshot lang natin yan. Buong para sure. And then the running service. Usually, it's over here. All services are up and running. So, punta na natin to. Ayan. Nasa project yung akin eh. So, basta yan. Ayan, deploy, docker, blah, blah, blah. Nag-run na ngayon siya. Kahit dito na lang. So, yun. Or this, kung wala hindi nyo nagawa ng project, katulad ng ginawa ko kay Delahuan, yan yung yun. Kasi makikita naman dyan, deploy live, ibig sabihin nag-run talaga siya. So, next is 7, browser showing the personalized render URL. The render URL is, ito na rin siya, pretty much, yan yung mahalaga dyan. Itong purple na ito, yan yung render URL na sinasabi, kasi nga, meron siyang onrender.com na domain. Next is Labalas landing page displayed to render URL. So, punta ngayon tayo sa logs. May makikita tayo, available at yung primary URL, yan, onrender.com. So, ibig sabihin yan, goods na. Your service is live. So, pinutin lang ulit natin to. Or kung nabuksan mo na talaga kanina, sabi ko nga, punta ka lang dun sa tab na yun. And yun, makikita mo na, Delahuan, onrender.com, makikita mo na Labalas framework. So, goods na yan. Ito yung number 8. So, screenshot this. Babang. Tapos, number 9 and 10. So, number 9 and 10, merong, dito. Ito yung iba sa, basta, tayo ngayon, mag-update tayo sa ating Labalas framework para makita ni sir na magkaroon nga talaga ng update. So, in this case, update natin tong, papatan natin tong Labalas na to. Example lang to, huwag nyo talaga itong isa-save. Ibigay nyo lang tayo sir, baka. Basta. So, punta tayo sa app, views, and then welcome page. .php. Hanapin natin ngayon si Labalas. Okay. Mahabang anuhan to. So, wait lang. Yan. So, ito yung Labalas with Flame. Makikita natin siya dito. Ito yon. So, hindi ito yung papatan natin, kundi itong H1. Hanapin natin H1. Laba. Yan, H1. So, palitan natin ngayon to dahil ang pangalan natin ay Delahuan. Juan sir. Yan, mayroon Juan sir. Save natin siya. Next, ang gagawin natin ngayon ay tapos na, 'di ba? Na-save na natin. Pumunta ngayon tayo sa terminal ulit and git add blank dot. And the next is git commit just parang kanila lang. Tapos lagyan natin. Kaya ano bang ginawa natin sa ano? So pinalitan natin yung Labalas to Juan sir. Labalas H1 Laba hero card Laba turn into what did we put? Juan sir. Yan. Okay. Enter. Yan. One file change, one insertion, and one deletion. Okay lang yan. Huwag niyo pansinin yan. And then, git push. Ngayon, magpapalit na ngayon yung files dun sa ano natin. Then, makikita nyo, nag-push siya ng maayos. Ibig sabihin, tama yung ginawa nyo. Congrats. Patapos na kayo. So, ang gagawin naman natin ngayon is pupunta tayo sa ating GitHub account ulit. Tayo sa GitHub account. Okay, yan. So, di ba ito yung dati natin commit. So, pag nirefresh natin, dapat makikita natin yung sinabi natin kanina na hero card Laba turn into Juan sir. Tama. So, yan yung number 8. Number 9. I'm sorry. Yan. Okay na. Next, pumunta naman tayo ngayon sa number 10, which is render showing the updated development. So, punta ngayon tayo sa render. May makikita tayo dito sa events na yun, deploy live for yan. Ito yun. Ang maganda kasi sa render, kaya nirecommend sa atin ito ni sir is, pag nagpalit tayo sa GitHub account, automatic sa deployment, magpapalit agad siya. Kaya maganda ang render. Although, mayroon nga lang talaga siyang 50 seconds delay or more, at least free. Hindi ka tulad ng iba. So, yun. Ito na yung ginawa natin commit. And pag nirefresh natin to, dapat magiging Juan sir siya. So, refresh natin siya. Lapit natin, Juan sir plus framework. Ayan. Tapos na. Ito na yung 1 to 10 mo. Yan. And yeah, that's the video. Para sana ma-enjoy nyo. Of course, yan yung mga pinagawa natin.
Kasi matututunan natin dito yung pagkaroon ng automation in development. Kung matututo tayo ng Git, dire-diretso na siya. So, yun. Tapos, syempre, i-document nyo siya sa isang Word document and then PDF. That's all, and thank you. Bye-bye!